Yes, Papa P, Piolo Pascual, and Bossing Vic Soto. Of course, we'd also like to call in the Director of the Kingdom, Direct Mike Cuviera, to please join us here on stage. Seems we're all set, pero bago po tayo pumunta sa ating question and answer with our friends from the press, mayroon po akong ilang katanungan sa ating cast and kay Direct Mike din. Sa ating pong cast, kung maaari lang po, if you could tell us a bit about your character, and as a follow-up question na rin, kung kayo po mismo ay mabubuhay sa isang kaharian tulad ng nasa pelikula, sa anong antas ng lipunan nyo gustong mapabilang at bakit? So, you have 10 seconds to decide. The timer starts now. Sino po gusto mauna? Zion, you wanna go ahead? Can you tell us about your character, please? Ako po pala dito si Felipe, ang apo ni Lacan Mavrisik. Ang karakter ko po dito ay nagsisimbolo ng katatagan at tradisyon ng Pilipinas na hindi nasakop ng kahit sinong dayuhan. Lupit naman siya. Wow. Thank you, Zion. And Nico? Magandang gabi po. Dito sa pelikula, ako po si Tarek. Ako po yung maaasahan at nakakatawang utusan ng royal family. But most especially, close po ako sa character ni Sue Ramirez na si Dayang Luwalhati. And Nico, yung follow-up question natin. Yes. If you were really to live in a space na tulad ng sa pelikula, anong antas na Siguro middle class, yung sa gitna lang, para just right. Just right, Saks lang. What about you, Sid? Okay, ako po si Sid Lucero at dito sa pelikula, ang papel ko ay si Magad Bagwis. At siguro in a nutshell, ako yung namamahala sa mga business dealings between the Datus and sa sub-governments ng kaharian. And to answer your second question, doon din ako sa middle class. Doon na din ako nasanay. Saks lang. Thank you, Sid. Ladies? Hello, good evening everyone. Ako po si Sue Ramirez at gumaganap po Sue Ramirez po. Hello po sa gumaganap po akong Dayang Luwalhati dito sa pelikulang The Kingdom. Ako po ang pinakabunso at paboritong anak ng Lacan. Sa Disney Princess lang po ako dito. Opo, malapit na malapit sa totoong ako. Malayo po. Pero maganda sa journey ng character ko is mamumulat siya sa mundo na hindi niya nakasanayan. Yun yung magiging challenge. Parang akala niya yun na yung mundo. Meron pa palang mas malaki at mas komplikadong mundo sa labas ng kaharian ng Malaya. And Sue, if you were to really live out, as in sa totoong buhay, yung The Kingdom. Okay na akong Dayang. Thank you po. Thank you, Sue. Christine? Yes, hello. Ako po dito si Dayang Matinyas. Ako po ang anak ni Lacan na feeling responsable sa lahat ng bagay, hindi lang sa pamilya, kundi sa buong kaharian. At yun, tungkol sa question, ang antas ng lipunan, siguro ang pipiliin ko ay maging isang dayang na rin. Kasi ayoko na rin mahirapan sa buhay. Magpapakatotoo lang naman. Thank you, Christine. What about you, Piolo? Ako po si Piolo Pascual. At ang role ko po dito ay si Sulo, isang itinatwa. He's an outcast of the society. So, yung bubog niya sobrang lalim kaya hindi siya nakaabot sa kaharian. At yung nang pinanggagalingan ng pait, yung galit, at yung sa buhay niya na parang wala akong tattoo dito, so makikita ninyo na talagang hindi siya member ng society. So to answer that question, if I were to have a voice, I would want equality na lahat ng tao pinapakinggan kahit anong antas ka pa sa lipunan. Alright. Thank you very much, sir. And Bossing,
Ako yung kaibigan ni Piolo Pascual. Ako yung king ng kingdom, si Lakan Makisig. Ang Lakan na naiipit sa dalawang mundo. Mundo ng tradisyon at heritage at kultura at mundo ng pamilya, yung mga tunay na nararamdaman na galing sa kanyang puso. So nandun siya sa gitna. Hindi niya alam kung ano papaguran niya. Tradisyon ba? O yung sarili mong pakiramdam sa buhay. At kung ako papipiliin, o siyempre, Lakan. Siyempre, bakit pa iba? And Bossing, maraming salamat po. Direct Mike, this is such an epic, parang a film of epic proportions. Gusto lang namin malaman, ano po po yung inspirasyon behind the creation of this film? And as a follow-up na rin, Direct, what was the biggest challenge in transforming this unique idea into reality? Meron bang particular na eksena or an aspect of the film na talagang nahirapan po kayong buuin o Kami ni Piolo, I mean, when Direct Mike first talked to me about the concept, about the film, sabi na sa akin, it's ganito, ganyan. Medyo nasyak ako. Medyo nagdalawang isip ako kasi it's a serious film. Sabi nga ni Direk, it's a political film. Parang, I was asking myself, bagay ba sa akin? And another question was, kaya ko ba ito? And then, till finally, medyo parang okay na sa akin. I asked him, sino mga kasama, sino cast? Sabi ng Direk, we're negotiating with Piolo Pascual. Okay, go na tayo. Sabi ko. It's not every movie na, kasi we belong to different stations before. So we never had the chance to be together in one film. So this is one pagkakataon na hindi ko kayang palampasin. At yung bonding namin ni Piolo, I was asked before, kumusta ang bonding nyo? Hindi kami nagbabanding kasi hindi ko siya kilala eh. Yung character niya as Lakan, I don't know him. Wala siya. Tinatwa ito eh. Tinatwa is, in English, is outcast. So wala akong pakialam sa kanya. It just so happens, pag malapit ng yung climax ng istorya, doon kami magtatakbo. Doon kami nag-banding. Sumobra ang banding namin. Rurok na yung naging banding ko. Sa akin, yeah, it's like what Bossing said. It was really hard to mingle with everyone, not just with each other, because we had to be in our character, be focused. So even sa set, tig-isa-isa kami kasi kailangan nakafocus kami sa gagawin namin. It was a fun film to shoot, but it was really hard because of the lines, because of the costumes, because of the set, because of the pressure. So I think we were all doing some sort of a method just for us to get into our character and make sure na hindi kami magbe-break ng character. So we never had a chance to talk with each other, we never had a chance to bond. And it worked well for the film. Kasi kinailangan namin yung parang in the end, pag nakita na kami, makikita namin kung ano talaga yung kailangan namin sa isa't isa. Pero I've always been a fan, so nakikita ko pa lang siya sabi ko parang ako nangangarap It was like living my dream, na makasama ko yung isang Vic Soto. So, wow. Thank you very much, Yolo. Thank you very much, Bossing.